10 mga nakakatakot na urban legends. Welcome sa Arvin Polo TV. May mga nilalang na maaari nating makita at mabasa sa mga alamat na kung saan ang mga ito ay nagdudulot ng matinding takot. Sila ay may nakakatakot na hitsura at mayroong mga kakaibang kakayahan. Dahil dito ay hindi mo rin gugustuhin na makaharap sila. Kaya naman sa video na ito ay kikilalanin natin ang 10 mga nakakatakot na nilalang sa mga alamat. Kaya naman simulan na agad natin. Number 1, Slenderman. Ang Slenderman ay isang urban legend na unang lumabas sa internet forum na Something Awful noong 2009. Ang karakter na ito ay ginawa ni Eric Knudsen na kilala rin bilang Victor Surge bilang bahagi ng isang Photoshop contest kung saan hinikayat ang mga contestants na magdagdag ng mga supernatural elements sa mga simpleng pictures. Ang Slenderman ay mabilis na nagva-viral sa internet at naging bahagi ng modern folklore. Samantala, ang hitsura ng Slenderman ay isang matangkad at payat na nilalang na walang mukha at ang mga braso nito ay mahahaba at manipis. Karaniwan, itong nakasuot ng itim na suit at tie at ang kanyang kakayahang i-manipulate ang haba ng kanyang mga braso ang dahilan kung bakit siya nagiging nakakatakot. Kung minsan ay inilalarawan siya bilang isang nilalang na mayroong mga tentacles na lumalabas mula sa kanyang likuran. Dagdag pa rito, isa sa mga pangunahing aspeto ng Slenderman ay ang kanyang kakayahang mangakit at magmanipulate ng mga bata. Maraming mga kwento at mga online posts ang naglalarawan kung paano niya kinukuha o pinipilit ang mga bata na gumawa ng mga masasamang bagay. Sinasabing siya ay nagiging sanhi ng mga pagkawala at misteryosong pagkamatay at ang kanyang presensya ay madalas na sinasabing nagdudulot ng paranoia at takot sa mga nakakakita sa kanya. Maliban pa dito, ang Slenderman ay hindi lamang nanatili sa mga online posts at forums. Ito rin ay naging bahagi ng iba't ibang media forms. May mga video games tulad ng Slender the 8 Pages na naglalayong ilagay ang mga gamers sa isang nakakatakot na lugar kung saan kinakailangan nilang iwasan ang Slenderman habang naghahanap sa mga pages ng diary. Ang kanyang kwento ay lumawak pa sa mga web series tulad ng Marble Hornets na gumagamit ng found footage style upang ipakita ang kanyang epekto sa mga tao. Gayun din, ang Slenderman ay hindi lamang isang fictional character dahil nagkaroon din ito ng epekto sa totoong buhay. Noong May 2014 ay sinaksak ng 2 batang babae sa Wisconsin, USA ang kanilang kaibigan ng maraming beses dahil sa kanilang pagsisikap na makuha ang pabor ni Slenderman. Ang mga batang babae ay nakulong at dinala sa psychiatric facilities at ang kanilang kaso ay nagsilbing paalala lalo na sa mga magulang na bantayang mabuti ang kanilang mga anak sa tuwing gumagamit ng cellphone. Number 2, The Bunnyman. Ang Bunnyman ay isang kilalang urban legend na nagmula sa Fairfax County, Virginia, USA. Ang kwentong ito ay nagsimula noong 1970s at patuloy na kumalat kung kaya't nagdulot ito ng takot sa mga tao. Noong October 19, 1970 ay mayroong isang magkasintahan na nagmamaneho malapit sa isang bakanting lugar sa Fairfax County nang biglang lumitaw ang isang lalaki na nakakostume na parang kuneho. Inihagis ng lalaki ang isang palakol sa bintana ng kotse at sinisira ito. Ngunit sumigaw muna ang lalaki bago siya tumakbo palayo. Samantala, ang pangalawang insidente naman ay nangyari noong October 29, 1970, kung saan ay isang construction worker ang nakakita ng isang lalaking nakakostume ng kuneho na hinahampas ang isang posteng kahoy sa isang itinatayong bahay. Nagbigay ulit ng babala ang Bunnyman bago siya tumakbo palayo. Ang mga ulat tungkol dito ay mabilis na kumalat. At ang pinakakilalang versyon tungkol dito ay nagsasabi na ang Bunnyman ay isang bilanggo na nakatakas mula sa isang asylum malapit sa Clifton, Virginia. Ayon sa kwentong ito, ang Bunnyman ay nagnanais na makapaghiganti sa pamamagitan ng pagpatay sa mga bata na naglalakas loob na pumasok sa kanyang lugar at kadalasan itong nangyayari tuwing gabi ng Halloween. Dagdag pa rito, isa sa mga pinaka-iconic na lugar na naiuugnay sa alamat na ito ay ang tulay sa Colchester Road, na kilala bilang Bunnyman Bridge. Ayon sa kwento, dito raw matatagpuan ng mga labi ng mga biktima ng Bunnyman na nakasabit sa tulay o maaaring nakakalat sa paligid. Dahil sa alamat, maraming tao ang pumupunta sa lugar na ito, lalo na tuwing Halloween upang makita ang Bunnyman.
Bagamat walang malinaw na ebidensya na magpapatunay na totoo ang Bunnyman, ang alamat tungkol sa kanya ay nagpatuloy at naging bahagi ng pop culture. Gayon din ang Bunnyman ay maaari ding mabasa sa mga libro at mapanood sa mga pelikula at mga palabas sa telebisyon. Ang kwento tungkol sa Bunnyman ay hindi lamang nakaapekto sa Fairfax County. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ay nagkaroon ng maraming versions sa iba't ibang lugar at bawat version ay may kani-kaniyang twist at detalye. Number 3, The Hookman. Ang The Hookman ay isang kilalang urban legend na may iba't ibang version. Ang alamat na ito ay nagsimula noong 1950s sa United States, sa panahon kung kailan ang mga kabataan ay madalas pumupunta sa mga madidilim na lugar upang mag-date. Ang isang kilalang senaryo ay ang tungkol sa isang magkasintahan na nagmamahalan sa loob ng kotse sa isang liblib na lugar. Habang sila ay nasa loob ng sasakyan, ay narinig nila ang balita mula sa radyo tungkol sa isang nakatakas na kriminal na may kamay na parang kawit. Pagkatapos nito, sinasabi na natuklasan ng isang kawit na nakasabit sa pinto ng kotse, ngunit sa iba namang version, sinasabi na isa sa magkasintahan ang natagpoang patay. Sa iba't ibang version ng kwento, ang ending ay nagiging magkakaiba. Sa ilang kwento, sinasabi na ang magkasintahan ay mabilis na umaalis matapos marinig ang balita at pagdating nila sa bahay, natatagpuan nila ang kawit na nakasabit sa pinto ng kotse. Subalit sa ibang bersyon naman, ang lalaki ay lumabas ng kotse upang alamin ang tungkol sa ingay na kanilang naririnig habang ang babae naman ay nakakita ng dugo sa bubong ng kanilang kotse. Gayon din, ang The Hookman ay isang halimbawa ng urban legend na may layuning magbigay ng babala lalo na sa mga kabataan. Nagpapaalala ito tungkol sa mga maaring maging panganib kapag pumupunta sa liblib na lugar, lalo na tuwing gabi. Ang kawit naman ay sumisimbolo sa mga panganib na maaaring kaharapin ng mga kabataan kapag sila ay hindi nag-iingat. Karagdagan pa, ang alamat na ito ay ginamit din para sa maraming pelikula, palabas sa telebisyon at iba pang uri ng media. Ang mga horror films tulad ng I Know What You Did Last Summer at ang ilang episodes ng Supernatural ay gumagamit ng mga elements mula sa kwento ng Hookman upang gawin itong nakakatakot. Number 4, The Vanishing Hitchhiker. Ang kwento ng The Vanishing Hitchhiker ay isa sa mga pinakakilalang urban legend. Ang pangunahing tema ng kwento ay ang tungkol sa misteryosong pagkawala ng isang hitchhiker matapos siyang isakay ng isang driver sa sasakyan. Sinasabi na mayroong isang driver na naglalakbay sa isang madilim na kalsada sa gabi at nakita niya ang isang hitchhiker na kadalasan ay isang bata o isang babae na nagmamakaawang makisakay sa kanyang sasakyan. At naawa ang driver kung kaya't pumayag siya na isakay siya at habang sila ay naglalakbay ay nagkakaroon sila ng simpleng pag-uusap. Subalit sa kalagitnaan ng kanilang biyahe ay bigla na lamang nawala ang hitchhiker. Ang ilan sa mga version ng kwento ay nagsasabi na ang hitchhiker ay naglalaho sa isang lugar na malapit sa isang sementeryo na nagdudulot naman ng takot at pagtataka sa driver ng sasakyan. Samantala, mayroong iba't ibang versyon ng The Vanishing Hitchhiker sa iba't ibang bansa. Sa Amerika, ang kwento tungkol dito ay madalas nagtatampok ng isang babae na nakasuot ng puting damit na nakikita sa gilid ng kalsada. Ngunit sa ibang versyon naman, ang hitchhiker ay nagpapakilala ng kanyang pangalan at address. At kapag sinusubukan ng driver na balikan ang lugar na iyon upang ipaalam sa pamilya ng hitchhiker ang tungkol sa nangyari, ay natutuklasan niya na ang tao palang iyon ay matagal nang namatay. Sa kabilang dako, ang kwentong ito ay naging paksa ng iba't ibang pag-aaral at pagsusuri sa larangan ng folklore at urban legends. Ayon kay John Harold Bronvand, isang kilalang folklorist, ang kwento ng The Vanishing Hitchhiker ay isang halimbawa ng modern legend. Sa kanyang libro na pinamagatang The Vanishing Hitchhiker, American Urban Legends and Their Meanings, ipinaliwanag niya kung paano ang kwentong ito ay nagdudulot ng takot at pag-asa, lalo na sa panahon ngayon. Karagdagan pa rito, sa isang teorya ni Brunvand, sinasabi na ang kwento ay isang paraan upang ipaalala sa atin na hindi tayo dapat basta-basta nagtitiwala, lalo na sa mga taong hindi natin kilala dahil maaari tayong mapahamak kung mabilis tayong magtitiwala sa kanila. Number 5, The Licked Hand. Ang The Licked Hand ay isang kilalang urban legend na kadalasang inilalabas tuwing gabi upang takutin ang mga tao. Ang kwento ay umiikot sa isang batang babae na naiiwang mag-isa sa kanilang bahay kasama ang kanyang aso habang ang kanyang mga magulang naman ay umalis.
Sa versyon ng kwento, ang batang babae ay naiwang mag-isa sa kanilang bahay. Habang siya ay nasa kanyang kama, narinig niya ang mga kakaibang tunog mula sa ibaba. At dahil sa sobrang takot ay iniabot niya ang kanyang kamay pababa sa gilid ng kama kung saan ang kanyang aso ay madalas humihiga upang dilaan siya. Ang pagdila ng aso sa kanyang kamay ay nagbibigay sa kanya ng kaunting kaginhawahan. Ngunit ang mga kakaibang tunog ay nagpapatuloy pa rin kung kaya't patuloy din niyang iniabot ang kanyang kamay pababa upang madilaan ng kanyang aso. Kaugnay pa nito, pagsapit naman ng umaga, pagkagising ng batang babae ay pumunta siya sa banyo upang maghanda. At doon ay natagpuan niya ang kanyang aso na wala ng buhay, duguan, at may nakasulat sa salamin gamit ang dugo ng aso. At ang nakasulat ay hindi lang ang aso ang kayang dumila. Noon ay narealize niya na ang umuungol at tumidila sa kanyang kamay sa buong gabi ay hindi ang kanyang aso, kundi isang serial killer. Subalit, mayroong iba't ibang version tungkol sa kwentong ito, ngunit lahat ito ay nagtatapos sa isang nakakatakot na pangyayari. Ang ilan ay nagsasabi na ang insidente raw ay nangyari sa iba't ibang lugar at may mga pagkakaiba sa mga detalye tulad ng uri ng aso at ang eksaktong message na nakasulat sa salamin. Sa kabila nito, ang konsepto ng isang safe space na biglang nagiging mapanganib ay isang pangunahing tema ng maraming horror stories at ang The Licked Hand ay isang malinaw na halimbawa nito. Gayon din, maraming eksperto sa urban legends ang nagsasabi na ang kwento ng The Licked Hand ay nagsimula noong mga 1960s o maaaring mas maaga pa. Ang ganitong mga kwento ay kadalasang ikinakalat sa pamamagitan ng salita at nagiging bahagi ng kultura. Ang patuloy na pag-iral at pagsasalaysay tungkol dito ay nagdudulot ng matinding takot sa mga tao. Number 6. Black-Eyed Children. Ang Black-Eyed Children o Black-Eyed Kids ay isang urban legend na nagmula sa mga kwento noong 1990s. Ang mga ito ay inilalarawan bilang mga kabataan na kadalasang nasa edad na 6 hanggang 16 years old at may sobrang itim na mga mata na halos walang puti o iris. Ang kanilang mga hitsura ay karaniwang maputla at malungkot at karaniwang nagsusuot din sila ng mga simpleng damit na hindi naaayon sa kanilang panahon. Ngunit ayon din sa mga kwento, sila ay lumalapit sa mga tao sa mga public places o kumakatok sa pintuan ng bahay at humihingi ng tulong o libreng sakay. Samantala, ang isa sa mga pinakakilalang kwento tungkol sa Black-Eyed Children ay ang karanasan ni Brian Bethel na isang journalist mula sa Abilene, Texas noong 1996. Ayon kay Bethel, habang siya ay nasa kanyang kotse, ay may dalawang batang lalaki na may itim na mata ang lumapit sa kanya at nakiusap na makasakay sa kanyang kotse upang makauwi. Bagaman hindi naman sila nagbigay ng kahit anong banta, si Bethel ay nakaramdam pa rin ng matinding takot at tumanggi sa kanilang kahilingan. At pagkatapos ng nangyari ay nagsulat si Bethel sa isang online forum tungkol sa kanyang naranasan at mula noon ang mga kwento tungkol sa Black-Eyed Children ay kumalat sa internet. Ang mga Black-Eyed Children ay madalas din na iniuugnay sa iba't ibang paranormal at esoteric theories. May mga nagsasabing sila ay mga demonyo o espiritu na nagpapanggap bilang mga bata upang makapasok sa mga bahay ng mga tao at magdulot ng pinsala. Ang iba naman ay naniniwala na sila ay mga extraterrestrial creatures o mga nilalang na mula sa ibang planeta. Gayon din naman, ang kanilang mga itim na mata ay itinuturing na simbolo ng kanilang kakayahang mag-manipulate at magbigay ng takot sa kanilang mga biktima. Maliban dito, ang isa pa sa pinakakinatatakutan na kwento tungkol sa Black-Eyed Children ay ang kanilang paraan ng paglapit sa mga tao. Kaugnay nito, madalas silang kumakatok sa pintuan ng bahay tuwing gabi at humihiling na makapasok sa loob ng bahay o sa sasakyan. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng kunwari ay makikigamit ng telepono o paghingi ng tubig. Kaugnay nito, sila ay nagdudulot ng matinding takot at pagkabalisa sa mga tao. Marami sa mga nakaranas nito ay nagsabi na nakaramdam sila ng panghihina at pagkahilo matapos silang makipag-usap sa mga bata. Dahil sa mga nangyari, ang mga tao ay nagbahagi ng kanilang karanasan at kwento sa pamamagitan ng mga forum, blog at social media. Number 7. The Babysitter and the Man Upstairs. Ang kwento ng The Babysitter and the Man Upstairs ay isa sa mga pinakakilala at nakakatakot na urban legend na kumakalat sa iba't ibang bahagi ng mundo.
Karaniwang ginagamit ito upang takutin ang mga kabataan at bilang paalala na maging maingat sa lahat ng oras. Ang kwentong ito ay nagmula pa noong 1960s at patuloy na nakikita at nababasa hanggang ngayon sa pamamagitan ng mga pelikula, libro at kwentong bayan. Samantala ayon sa kwento, isang batang babae ang kinuha bilang babysitter upang magbantay ng mga bata habang ang mga magulang nito ay nasa labas ng bahay. Pagkatapos niyang patulugin ang mga bata ay pumupunta siya sa ground floor upang manood ng telebisyon. At habang nanonood ay tumunog ang telepono at sinagot niya ito. Sa kabilang linya naman ay may isang kakaibang boses na nagsasabing, "Kumusta na ang mga bata?" Ngunit naisip ng babysitter na isa lamang itong biro kung kaya't binaba niya ang telepono. Subalit makalipas ang ilang sandali, tumawag ulit ang stranger at muli siyang tinanong tungkol sa kalagayan ng mga bata. Dahil dito ay nagsimula na siyang mag-alala at tumawag sa pulis. Pinayuhan siya ng pulis na balewalain na lamang ang tawag kung tumawag itong muli. Ngunit nang tumawag ulit ang stranger ay agad niyang ibinaba ang telepono at muling tumawag sa pulis. Sa pagkakataong ito ay sinabi ng pulis na subukan niyang patagalin ang tawag upang matukoy nila kung saan ito nanggagaling. At sa muling pagtawag niya ay nagtanong siyang muli kung bakit hindi pa rin niya tinitingnan ang mga bata. Dahil dito ay mabilis na binaba ng babysitter ang telepono at tumawag sa mga pulis. Matapos ang ilang sandali ay tumawag sa kanya ang pulis at sinabi sa kanya na ang tawag ay nagmumula mismo sa mismong bahay. Dahil dito, nataranta ang babysitter at agad na lumabas ng bahay. Pagdating ng pulis ay natuklasan nila ang isang lalaki na nasa itaas na bahagi ng bahay at sinusubukang pasukin ang kwarto ng mga bata. Pero ayon naman sa ibang kwento, ang babysitter ay nakatakas kasama ang mga bata. Ngunit ayon naman sa iba ay natagpo ang patay ang mga bata. Sa kabila nito, ang kwento ay nagkaroon ng iba't ibang version at adaptations sa mga pelikula at television. At ang isa sa mga kilalang pelikula na hango sa urban legend na ito ay ang When a Stranger Calls noong 1979 at muling ipinalabas noong 2006. Number 8. The Killer in the Backseat. Ang The Killer in the Backseat ay isang kilalang urban legend na naging bahagi ng modern mythology at kultura. Karaniwan itong ikinukwento upang magsilbing babala sa mga tao na maging mapagmasid at maingat sa kanilang kapaligiran lalo na sa gabi. Samantala ayon sa isang versyon ng kwento, isang babae ang nagdadrive pa uwi mula sa trabaho at habang nasa kalagitnaan siya ng kanyang biyahe ay napansin niyang may sumusunod sa kanya na isang malaking truck. Ngunit nagsimula siyang makaramdam ng takot dahil napansin niyang parang sinusundan siya nito sa bawat lugar at kalsadang dinadaanan niya. Dahil sa takot ay binilisan niya ang pagmamaneho at sinubukan niyang iwasan ang sasakyan sa likod ngunit hindi pa rin ito nawawala. At nang makauwi na siya at makapasok sa kanyang garahe ay mabilis siyang bumaba ng kotse at tumakbo papasok ng bahay. Subalit nagulat siya nang makita niyang bumaba rin ang driver ng truck at sumisigaw ng tumawag ka ng pulis. May tao sa likod ng kotse mo. Nang dumating ang mga pulis ay nadiskubre nila na may isang lalaking nagtatago sa backseat ng kanyang kotse at may dalang mga kutsilyo. Ang lalaki na ito ay isang kilalang kriminal na tumakas mula sa kulungan at isa ring serial killer na nag-aabang ng kanyang susunod na biktima. Maliban dito ay nagkaroon din ng iba't ibang version ang kwento. Sa ilang version, ang babae ay sinasabing nagpunta sa isang gas station na kung saan ang attendant ang siyang nakapansin sa tao na nasa backseat at nagbigay ng babala. Ngunit ayon naman sa iba, ang babae ay nakakatanggap ng mysterious phone calls habang siya ay nasa biyahe at binibigyan din siya ng mga ito ng parehong babala. Sa katunayan, ang kwento na ito ay naging kilala din sa mga pelikula, sa mga TV series at sa mga libro at mga articles. Sa kabila nito, ito din ay nagsisilbing babala sa lahat na maging maingat at alerto sa kanilang paligid upang maiwasan ang anumang panganib na naghihintay. Number 9. The Slit-Mouthed Woman. Ang slit-mouthed woman o Kuchisake Onna ay itinuturing din bilang isa sa pinakakilalang urban legends sa Japan. Ang kanyang kwento ay nagsimula pa noong Heian period, subalit ito ay muling nakilala noong huling bahagi ng 1970 hanggang 1980. Ayon sa alamat, si Kuchisake Onna ay isang maganda ngunit mayabang na babae noong Heian period. Siya ay may asawang samurai ngunit mayroon din naman siyang lihim na kasintahan
At nang madiskubre ng kanyang asawang samurai ang pagtataksil ay nagdulot ito ng labis na galit. Bilang paghihiganti ay ginupit niya ang mukha ng kanyang asawa mula sa isang tainga hanggang sa kabilang tainga nito habang sinasabi ang mga salitang, "Sa palagay mo ba maganda ka pa rin?" Dahil dito ay namatay ang babae, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nagbalik bilang isang maligno upang maghiganti. Samantala, si Kuchisake Onna ay palaging nagsusuot ng maskara upang itago ang kanyang nakakatakot na hitsura. Karaniwan siyang naglalakad sa mga tahimik at madilim na kalye tuwing gabi. Lumalapit siya sa kanyang mga biktima na kadalasan ay mga bata at nagtatanong kung maganda ba siya. Kung ang sagot ng bata ay oo, tatanggalin niya ang maskara upang ipakita ang kanyang bibig na ginupit mula sa tainga hanggang sa kabilang tainga. Matapos, ito ay muli siyang magtatanong ng paano ngayon. Kung ang sagot ng biktima ay hindi, ay agad naman niya itong papatayin sa pamamagitan ng gunting o kutsilyo. Subalit kung ang sagot naman ng bata ay oo, gugupitin niya ang mukha ng biktima upang ito ay maging kamukha niya. Pero paano nga ba maiiwasan si Kuchisake Onna? May ilang mga pamamaraan upang makatakas mula kay Kuchisake Onna. Isa na rito ay ang pagsabi ng sakto lang na kung saan ay magbibigay ito ng kalituhan sa kanya at magbibigay ng pagkakataon sa biktima upang makatakas. Maliban pa dito, ay maaari din naman siyang bigyan ng candy o anumang bagay na makakapag-distract sa kanya. Ayon sa ilang kwento, ang pagsasabi ng pomade ng 3 beses ay maaari ring magtaboy sa kanya dahil ito ay nagpapahiwatig ng kanyang sariling kahinaan. Number 10. The Legend of Cropsey. Ang The Legend of Cropsey ay isang urban legend na nagmula sa Staten Island, New York at naging bahagi ng kultura simula noong 1970s. Ayon sa alamat, si Cropsey ay isang baliw na mamamatay tao na naninirahan sa mga kagubatan ng Staten Island. Madalas din siyang inilalarawan bilang isang dating janitor sa Willowbrook State School na isang institusyon para sa mga may kapansanan sa pag-iisip na inabuso. Ayon pa sa ibang kwento, si Cropsey ay pinaniniwalaang lumalabas tuwing gabi upang manghuli ng mga bata at dinadala sila sa kanyang tirahan sa kagubatan. Samantala, noong 1980s, nagkaroon ng report tungkol sa mga kaso ng pagdukot at pagpatay sa mga bata sa Staten Island. Dahil dito, nagkaroon ng dahilan ang mga tao upang maniwala sa mga kwento tungkol kay Cropsey. Nagdulot din ito ng labis na takot at pag-aalala sa buong komunidad. Ang alamat ni Cropsey ay mas nakilala ng si Andre Rand na isang dating janitor sa Willowbrook State School ay naaresto at nahatulan dahil sa pagdukot at pagpatay niya kay Jennifer Schweiger na isang 12 years old na batang babae at may Down syndrome. Kaugnay nito, ang katawan ni Jennifer ay natagpuan sa isang shallow grave malapit sa Willowbrook State School noong 1987. Ngunit sa kabila ng kakulangan ng malinaw na ebidensya, ang koneksyon ni Rand sa iba pang mga nawawalang bata sa lugar ay nagdulot din ng pagdududa at mas lalo pang nagpatotoo sa alamat ni Cropsey. Noong 2009 naman, ang documentary film na Cropsey na ginawa nina Joshua Zeman at Barbara Brancaccio ay nagbigay ng masusing pagsisiyasat sa alamat at sa mga kaso ng mga nawawalang bata. Ang documentary na ito ay nagpapakita ng mga interview mula sa mga residente ng Staten Island, sa mga pulis at sa mga kamag-anak ng mga nawawalang bata. Bukod pa dito ay ipinakita din nito ang mga nakakatakot na sitwasyon sa Willowbrook State School. Sa katunayan, ang kwento ni Cropsey ay nagsisilbing paalala din sa mga guro at mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at huwag hayaang gumala kapag gabi na.